mag-restore tayo ng headlight. Tara. Alright. So guys, so as you could see, meron tayo ditong headlight na nabili online. Galing po ito sa mga parts out. So ibig sabihin may mga binaklas na mga sasakyan, tapos binebenta nila yung mga parts ng sasakyan nila. So ito, pag nakita mo, mukha siyang bulok na ilaw, pero pwede nating ayusin to. So papakita ko lang kung paano, no. So sa umpisa, syempre ito, sasubunin mo muna, linisin muna natin, and then mag-uumpisa na tayong mag-sanding. So umpisahan natin dun sa mataas na grit muna. So or yung medyo may konti pang gaspang. So if I'm not mistaken, I'm using like 2,000 grits dito. So para medyo pino din naman siya, pero at the same time medyo may kagat siya dun sa plastic. So yan, circular motion lang, kailangan wet sanding lang. Tapos ito, sinamahan ko na lang soap habang sinasand natin, para at the same time nalilinis na rin siya. So nakikita niyo naman, malaki kaagad yung difference. So ano lang siya, light lang na pagsasand, tapos kailangan laging basa. So ito, mas mataas na yung ating gagamitin. So nasa 3,000 grit na yung ating sandpaper dito. So huwag kayong matakot na magiging malabo yung pinaka-plastic ng lens. So kung tignan nyo yung isa na medyo natapos ko na, naglalabo na siya. So yan, continuous lang, kailangan lang laging basa. So yan, pagkatapos nating mag-sand, makikita nyo ay para siyang gas-gas. So huwag kayong matakot kapag ganyan ang kalalabsan, kasi yan talaga yung target natin. Kailangan maging ganyan muna siya. Tapos ito, gumagamit ako ngayon ng degreaser. So kung wala naman degreaser, okay lang din naman, pero mas maganda kung meron, para siguradong malinis, walang mga oil, walang may iwan na parang dust doon sa inyong inisis na lens. So ganyan na yung itsura niya. So as you can see, labo siya, para siyang gas-gas gano'n. Pero yan talaga yung kalalabasan niya after nyo mag-sanding. So ngayon, eto, nabibili to sa online, yung mga restorer. So kung wala din naman kayo nito, okay lang din naman, wala namang problema. Nakapag linis na rin ako na walang ganyan. But gumagamit ako nito kasi meron akong nakatabi, and for me parang mas satisfying yung pag mura lang naman siya, parang nasa 300, mga ganun lang, 350. So isasaksak yan doon sa cigarette natin, doon sa sasakyan, yung cigarette socket. So ngayon, ganyan paggamit niyan. So habang umiinit na siya, ididikit-dikit mo lang doon sa ilaw, and what it does is parang nire-restore niya yung plastic. So makikita niyo naman yan, ganyan yung kalalabasan niya ngayon pag katapos mo siya ng pausukan ng yung chemical na yan. Parang somehow ibabalik niya yung dating itsura ng plastic. So now, pwede na yung ganon, pero kung gusto nyo na may protection yung lens na ginawa ninyo, gamitan natin ng spray paint na clear, para kahit pa paano meron pa rin siyang protection pagkatapos nyong i-restore yung inyong lens. So yan, light lang na pag-spray. Siguro mga gagawin ko dito mga 3 spray, para 3 beses ko siyang papaandar na itong spray paint. So ganyan, light lang, tapos medyo ilayo nyo ng konti para hindi naman magkaroon ng agos or ng tulo ng spray paint. Yan, so pangalawang spray. So as you can see, yan, hindi naman siya lalabo na, pero just to have like a film para protection ng ating ilaw na ginawa. Kasi sayang din naman kung ilang araw lang madilaw na siya. So better kung lalagyan nyo ng coating. So pagka ganito, siguro aabot na rin ito ng kahit 1 taon. Hindi naman siya maninilaw agad, especially kung hindi naman nabibilad sa araw yung ating sasakyan. So ito, nagmumukha siyang malabo ulit kasi inisprayan natin, pero hayaan lang nating matuyo, and ito na po yung ating final na
product. So as you could see, kung natatandaan nyo yung itsura nung kanina, napaka dumi and napakalabo niya, and right now yan na siya. So yun lamang po, shinare ko lang tong video nito. Sana may natutunan kayo. Sa susunod na video ulit, ayos.